mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform bayanhan ng mga Sanosenyo, ng mga tumagat. at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay Miyerkules Santo, unang araw ng Abril taong 2026. Kasama nating nakatutok ang buong puwersa ng Public Information Office. Ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang San Joseño Semana Santa 2026 Special Coverage. Taon-taon dinarayo ng mga libo-libong deboto at mananampalataya ang iba't ibang mga pilgrimage sites sa lungsod ng San Jose del Monte. Kabilang na po dyan ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine, Padre Pio Mountain of Healing, Our Lady of La Salette Quasay Parish at marami pang iba. Kaya naman 2 linggo bago ang paggunita ng Semana Santa 2026, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga bumubuo ng Oplan Semana Santa sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamumuno po ni City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza. Dito inilatag ng City Government ang kabuang plano mula sa seguridad, daloy ng trapiko, foot traffic, paghahanda ng emergency response teams at ang mga ipatutupad na alituntunin upang masiguro na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat San Joseño at ng mga debotong bibisita sa The Rising City ngayong Holy Week. Maging ang punong lungsod, Mayor Ate Rida Robes, tinipon ng mga pinuno ng bawat tanggapan upang masiguro ang kaligtasan at mapanatili ang solemnidad ng taunang tradisyon. Kaugnay po nito, isinagawa ng Tricycle Regulatory Unit o TRU sa pamumuno ni TRU Head Melchor Alan Cruz ang coordination meeting upang masiguro ang kahandaan ng sektor ng 3 gulong. Dinaluhan po ito ng mga kinatawan mula sa Paradise Tree Toda, Barangay Graceville Tricycle Operators and Drivers Multi-Purpose Cooperative and Allied Services at Tungkong Mangat Toda na may saklaw sa mga binibisitang religious pilgrimage sites dito sa lungsod. Layunin po ng pagpupulong na matiyak ang maayos, ligtas at organisadong biyahe ng mga tricycle, gayon din ang mga pinalakas na koordinasyon sa pagitan po ng pamahalaan at mga toda para sa kapakanan ng mga mananakay o commuters at mga debotong dadagsa sa mga lugar dalanginan o simbahan. Samantala, handog din po ng TRU ang libreng sakay sa mahal na araw para sa mga piling sektor. Isang magandang San Joseño po sa ating lahat. Unang-una po ay di naman po lingid sa ating kaalaman na yung krisis na dinudulot ng gera ay malaking dagok sa sektor ng transportasyon. Hindi lamang po dito sa lungsod ng San Jose del Monte, kundi po sa buong mundo. Dahil po yung gera na pong yan sa gitnang silangan ay naapektuhan po yung presyo ng gasolina. At yung presyo po kasi ng gasolina, kapag po tumaas po yan, inflationary po kasi yan, ay lahat po magtataas, pati po ang mga presyo ng bilihin, mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, mga gulay at kung ano-ano pa. So sa ating mga toda po, sa sektor ng 3 gulong dito po sa ating lungsod, ay talaga pong direktang tinamaan sila. Ang ating pong pamalang lungsod sa pangunguna po ng ating butihing Mayor, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, ay talagang gumagawa po ng pamamaraan upang makatulong po o nag-iisip po sila ng mga programa na makatulong po sa ating sektor ng transportasyon, partikular po sa sektor ng 3 gulong. Una po dyan, nagkaroon po tayo ng tindahan ni Maria on the Go, na kung saan ay ang ating mahal na punong lungsod, Mayor Ate Rida Robes, ay binababaan po yung mga toda. At doon po sa tindahan ni Maria on the Go, ang ating pong mga tricycle drivers, operators ay nabibigyan po ng pagkakataon na makapag-uwi po ng mga pangunahing bilihin tulad po ng bigas,
delata, gulay, itlog at kung ano-ano pa po. Sa paghuhulog po ng piso o 5 piso ng ating mga tricycle drivers o operators ay mauuwi na po nila iyon sa kanilang mga pamilya. Bukod po ron, pangalawa, meron din po tayong isinagawang libreng sakay para po naman ito sa ating mga commuters na kung saan ang ating pong mga mananakay. Kasi po hindi naman po lingid sa ating kaalaman na talaga pong mabigat rin po para sa commuters yung epekto po nung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya po nagkaroon po tayo ng libreng sakay para po sa ating mga commuters. Yan po ay may specific dates lamang naman po kung ano pong mga araw yung mga libreng sakay. Ang nagkikater po niyan yung ating mga modern jeep dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. At pangatlo po ay yung ating pong fuel subsidy program. Nakakakibat naman po nun ay may libreng sakay naman din po. Ayan po ay ilulunsad ng aming tanggapan, TRU, simula po sa mahal na araw, Holy Week specifically, sa Holy Thursday and Good Friday. Na kung saan po, alam naman po natin dito po sa ating lungsod ng San Jose del Monte, meron po tayong mga dinarayong religious sites or religious pilgrims po, katulad po ng ating Padre Pio at ng Our Lady of Lourdes Grotto sa may Barangay Graceville. Sa araw po ng Huwebes at Biyernes, April 2 and 3 po sa ating Lourdes Grotto at sa ating Padre Pio, ang ating pong mga senior citizens, ang ating mga PWD, persons with disability, at ang ating mga pregnant women, ang ating mga kababaihan, ay makaka-avail po ng libreng sakay sa ating pong mga toda na papasada po doon sa aking mga nabanggit na pilgrimage site. Yan po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Yan po yung gas voucher na kung saan bibigyan po namin sila ng 5 litro, minimum po 5 litrong gasolina para po sila ay makapagpakarga sa ating pong gas station. Yun po yung kapalit na libreng sakay na kanilang ibibigay po sa ating mga senior citizen, PWD at pregnant women sa araw po ng Semana Santa. Kaya po lagi ko pong pinapaalalahanan ng ating mga toda dito po sa lungsod ng San Jose del Monte na isipin rin po yung kapakanan ng mga mananakay. Na wag naman po sanang umabuso, wag pong maningil ng mataas at lagi pong susundin kung ano po yung nasa taripa, kung ano po yung fare matrix na itinadhana po ng ating city ordinance para po naman sa ganon ay wag pong mabigatan din ang ating mga mananakay. At patuloy po sanang tangkilikin ng ating mga mananakay, yung ating mga toda. At kung ano man pong reklamo nila, kung meron po silang napansin o nasingil po sila ng mataas na pamasahe, bukas po ang aming tanggapan para po sa mga reklamo po. Dumulog lang po kayo sa aming tanggapan at gagawan po namin ng kaukulang aksyon at agarang aksyon yung inyo pong mga suliranin pagpatungkol po sa pamasahe. Bukod sa TRU, naghandog din po ng libreng sakay ang city government at ang ating city police station. Ang naturang programa ay inisyal na tugon ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod po ng tensyon sa gitnang silangan. Nakaalerto na rin ang lahat ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang na po ang City Health Office, City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group, Public Order and Safety Office, City Tourism Office, Tricycle Regulatory Unit, General Services Office, Motor Pool Division, Community Affairs Office at ang Public Information Office, Logistics Team, mga national government agencies gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga volunteer groups upang magbantay sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga deboto. Naglagay din po ng mga assistance desk, first aid stations at traffic management teams sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon sa city government, mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang maging mapayapa at maayos ang paggunita ng mahal na araw ngayong taon. Nag-meeting na ang ating mga department heads concerned like the Philippine National Police, the POSO, the Traffic Management, the CDRMO, City Health Office, and all other concerned offices. No, PIO, kasama rin yan para sa pag-disseminate ng mga information. We met and we planned. Pinlano na natin kung paano natin isasagawa yung during Holy Week. Alam naman natin na daming pumapasok dito, mga bisita
sa ating lungsod during Semana Santa. We call this Oplan Semana Santa, no? Meron na tayong mga pinagplanuhan concerning security, rescue, medical assistance, so we have 3 sites right now. Yung tatlong malalaking binibisita ng mga deboto. We have Our Lady of Lourdes Grotto, Our Lady of La Salette Parish, Aquasay Parish, and then the Padre Pio Mountain of Healing doon sa Paradise 3. So, lahat yan ay may mga naka-estasyong mga opisina na mangangalaga ng kapayapaan, ng kaligtasan, at yung pangkalusugan. Nandiyan tayo lahat. So, kasama natin ang mga barangay council dito sa pagpaplano, ang mga kapitan, ang mga barangay tanod na nandito. And kasama rin natin yung mga augmentation, mga auxiliary groups, na magbabantay sa paligid ng mga simbahan o ng mga sites na ito. Kasama, of course, sa tulong ng management ng mga sites na ito, pinapangalagaan at inaayos yung pasok at labas ng mga deboto. Sa karanasan natin, napakaraming tao, around 60 to 100,000 people yung pumapasok taon-taon dito during Holy Week. So, medyo talagang umaga pa lang ito, traffic na. Sunod-sunod na yung mga sasakyan. As early as 4 a.m. in the morning, nakastasyon na yung ating mga enforcers, ang ating kapulisan para mapanatili yung ayos ng trapiko. Ganun pa man, sa dami ng tao, nagta-traffic talaga ito. Okay? Nire-remind natin ang ating mga deboto na konting pasensya. We expect a huge number of people na papasok sabay-sabayan. May mga naglalakad, may mga sasakyan. By the way, sa sitwasyon natin ngayon, dito sa ating bansa at sa buong mundo, yung energy crisis natin, we remind and we encourage people na sana i-lessen natin yung paggamit ng sasakyan. Kung kinakailangan pumunta rito ng nakasasakyan, i-park na lang sa isang lugar na safe and maglakad na lang tayo. Okay? Or we encourage the use of bicycle para bawas konsumo na rin sa gasolina, sa enerhiya. Medyo mainit, mainit ang ating panahon. Reminder din sa kanila na sana mag-iingat tayo. Magdala ng maraming tubig, bottled water, o hindi lang, wag yung plastic, Magdala po tayo ng canister ng tubig para hindi one-use plastic ang gagamitin natin. Sa ating mga deboto, tingnan po natin, magpo-post po tayo ng one in social media. Second, meron po tayo mga tarpaulins na ilalagay sa ating mga kakalsadahan para doon sa mga specific locations o specific area ng kakalsadahan na isasara o gagawing one way. Mabuti po na alam natin bago tayo pumunta rito, ay alam natin kung saan ang daan patungo doon sa mga sites na pupuntahan natin. Mas makakabuti, makakabawas ng trapiko at mas mabilis na pagdating ninyo sa lugar. Kami po sa pamahalaan lungsod ng San Jose del Monte ay nakahanda at naghahanda pa rin para sa darating na Semana Santa. Ang amin pong reminders lang sa ating mga deboto, sa ating mga bisita na pumupunta rito tuwing Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ay alam naman natin na nagkakasabay-sabay ang pasok dito ng ating mga bisita. Medyo magkakaroon ito ng trapiko, magko-congestion ang traffic and maraming tao. Hiling namin ang pasensya habang kayo'y nagbabiyahe papunta rito at habang kayo naririto na, i-exercise natin ng mabuti, tahimik, mapayapa ang ating pagbisita sa mga religious sites at pagsisimba sa mga simbahan na ating pupuntahan. Kasama ang ating pamilya, kasama ang ating Panginoon, commemorate ang ating Holy Week ng matahimik at mapayapa. Sa ating lahat, mag-iingat po tayo. Again,
medyo mainit na ang panahon, right? Magdala po tayo ng kani-kaniyang baon na tubig, para pang-inom ninyo. Be safe, may umbrella kayo, may sombrero kayo, magdala po tayo. And be patient. Maraming sasakyan, maraming tao, and mata-traffic tayo sigurado dito, sa experience natin na nangyayari dito tuwing Semana Santa. Sa inyo pong lahat, ang aming pagbati ng meaningful Holy Week to everyone. Peace be with all. Thank you. Samantala, naglabas na rin po ang mga pamunuan ng mga simbahan ng kani-kanilang mga schedule sa pagtanggap ng mga deboto. Inaanyayahan po ang lahat na maglaan ng oras para sa panalangin at pagninilay-nilay habang pinapanatili ang kaayusan at kalinisan sa loob at paligid ng mga simbahan at iba pang mga pilgrimage sites. Para sa kumpletong detalye, maaari pong i-check ang mga official announcements mula sa PIO o sa mga Facebook pages ng bawat simbahan sa lungsod. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at naway maging makabuluhan ang pagbisita ng bawat isa ngayong panahon ng Kwaresma. Isa sa pinaka-inaabangang tradisyon tuwing Semana Santa ay ang mga bisita iglesia. Sa pagpunta po sa iba't ibang simbahan, ipinapakita nila ang kanilang pananampalataya at debosyon. Pero alam mo ba na bawat simbahan may natatanging kwento? Yan ang tinutukan ni Seth Zamora. Ang bisita iglesia, isang tradisyon ng mga Pilipino tuwing Semana Santa kung saan bumibisita sa 7 iba't ibang simbahan para pagnilayan ang mga sakripisyo ni Jesus. Hindi mo na kailangang lumayo dahil dito sa lungsod ng San Jose del Monte, higit pa sa 7 simbahan ang maaari mong puntahan. Mula sa iba't ibang parokya at quasi-parishes, may kabuuan na 13 naggagandahang simbahan ang mayroon sa lungsod. Iba't ibang natatanging kwento at kasaysayan ang nasaksihan ng mga simbahan sa lungsod. Tulad na lamang ng St. Joseph the Worker Parish Church, itinuturing itong isang yaman ng kasaysayan na kinilala ng National Historical Commission of the Philippines noong 2025. Ang lumang simbahan ng San Jose, maliit lang kasi parang bisita lang ito. Siguro nasa mga 100, siguro lang ang katao, 150. Ganun lang kaliit yan. Yun, sumatakbo-takbo ako dyan Nakakagalitan ako ng mga nagsisimba. Umaakit kami rin sa akbaan pag kami patay. Kami nagkapatunog ng pananan niyang simba. Yan lang ang hindi nabago. Napalitan ng lahat. Pero yung story na yan, yung pa rin ang disenyo. Tapos nung panahon ni Father D. Mag-iba, nagkaroon ng Cursilyo movement dito. Sa pamamagitan ni Mr. Itiquiano Zamora, medyo niluongan ng bahagya yan. Ito na yung saksi sa kasaysayan. Wala nang iba. Ilang beses mang nasira at nilamo ng apoy ang simbahan, nananatiling nakatindig ang orihinal nitong kampanaryo, tila isang paalala ng tibay ng pananampalataya ng mga Sanusenyo. Ang pagiging kapatid ni Kristo, sa akin yun yung tagapagmana ng langit, di ba? May buhay na walang hanggan. Dapat ipagpasalamat, ipagmalaki natin yung ating katawan ni templo ng Diyos. Nakita ko ang kamay ng Diyos, hindi ako iiwan. Yun ang himala nasa pananampalataya. Pag ikaw ang pananampalataya mo ay totoo, hindi ka niya iiwanan. Maraming pagkakataong susubukin ang iyong pananampalataya. Nang sa isang iglap, nabalot ng sigaw ang loob ng simbahan dahil sa gumuhong bahagi ng ikalawang palapag nito. Sa isang video, makikita ang mga nabagsakan. Ang trahedyang dinanas ng mga dumalo sa Ash Wednesday Mass noong 2024 sa St. Peter the Apostle Parish Church, sinubok ang kanilang katatagan. Kasi po, yung floor, dahan-dahan lang po siyang bumagsak. Talagang mahinang-mahina, pero maraming buhangin, maraming parang yung apoy na galing sa kuryente.
Hindi ko na po alam kung ano, basta makita ko na lang po, nasa ibaba na ako, pero nakatayo po ako. Nung nakita ko yun sa harapan ko, marami pong patong-patong sila eh. Kasi from sa taas po, nadaganan po namin yung mga tao sa baba. Maraming upuan na nakadagan sa akin, tsaka may kahoy. Pero po, hindi ko alam na dumudugo na pala yung ulo ko. Wala po ako nararamdaman. Ngayon, malapit na po akong mawala ng malay, pero sabi ko, Lord, tulungan mo po ako makalabas. Pero nung lalabas na po ako, napatingin po ako sa may pintuan, marami pong gustong tumulong na hindi naman din sila agad makapasok kasi nga po may nagbabagsakan pang mga kahoy. Ngayon, nung makalabas ako, Lord, bigyan mo kasi babagsak na po talaga ako. May mga tanong na mahirap sagutin. May mga sakit na hindi madaling hilumin. Simula po nung nangyari sa buhay ko, na mawalan ako ng asawa, tapos nagaring cancer patient po ako, yung faith ko kay Lord, sobra-sobra. Kaya sabi ko, hindi niya ako pinagbayaan, binigyan niya pa ako ng another, pang 3 buhay ko na po eh. So nadaanan ko, makakayanan niyo rin, basta tatawag kayo kay Lord. Huwag niyo sabihin na walang Diyos. Meron, sabi ko sa kanila, kulang lang po tayo sa pananampalataya. Pero sa kabila ng trahedya, hindi tuluyang gumuho ang pananampalataya ng mga deboto ng St. Peter the Apostle Parish. Sa halip, mas lalo pa itong pinagtibay at patuloy ang paniniwalang ang Panginoon ay laging nakagabay. 1 taon na ang nakalipas nang muling maibalik sa pangangasiwa ng Diocese of Malolos ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. Taon-taon, dinaragsa ito ng libo-libong deboto upang dito pagnilayan ang mga sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tampok sa lugar ang life-size images ng Stations of the Cross at dambuhalang rosaryo na iniikot ng mga namamanata. Ang kwento ng alaala ng debosyon ay makikita sa mga saklay, wheelchairs at iba pang kagamitang iniwan ng mga debotong naniniwalang sila ay pinagaling ng kanilang pamamanata. 3 pa lamang yan sa mga simbahang maaaring bisitahin sa lungsod ng San Jose del Monte. Bawat isa may handog na kwento at siguradong mag-iiwan ng karanasang hindi malilimutan ng mga Sanosenyo. Ang pananampalataya ay hindi masusukat sa dami ng simbahan na kayang puntahan, kundi sa tibay, tatag at lalim ng paniniwala. Ikaw, Sanosenyo, gaano kalayo ang mararating ng iyong pananampalataya? Para sa Balitang Sanosenyo Semana Santa Special Report, ako si Sep Zamora, Public Information Office. Salamat, Sef Zamora. Samantala, ang mahal na araw ay isang makabuluhang panahon sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya naman sa paggunita ng mga Sanosenyo, iba't ibang mga tradisyon, paniniwala at mga gawain ang kanilang isinasagawa upang maipakita ang pakikiisa, debosyon at pananampalataya kay Hesukristo. Kung ano-ano ang mga tradisyong yan, alamin sa special report ni Jello Darantinao. Magandang Sanosenyo, ang Kwaresma ay isang banal na panahon para sa mga taong mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Dito ay pinapakita ng mga tao ang kanilang debosyon, pakikiisa at pasasalamat sa kaligtasang kaloob ng Diyos mula sa naging sakripisyo at paghihirap nito sa krus ng Kalbaryo. Dito sa lungsod ng San Jose del Monte, na pinamumunuan rin ng mag-asawang deboto ng Panginoong Hesus, Mayor Atirida Robes at Congressman Arthur B. Robes, iba't ibang mga pamamaraan, tradisyon at aktibidad ang isinasagawa ng mga Sanosenyo upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya at paniniwala. Sa pagsisimula ng Kwaresma, ang simbahang Katolika ay naglalagay na o nagtatalukbong ng telang kulay lila o purple sa mga imahen ng mga santo at krus sa simbahan na paalala sa purple robe na kasuotan ay pinasuot kay Jesus nang siya'y kutsain bilang hari ng mga Hudyo bago siya ipako sa krus.
Kaya naman ito ay sumisimbolo ng kanyang pagdurusa at pagkahari na para sa mga deboto ay isang liturgical color na panawagan para sa pagsisisi, panalangin, sakripisyo at paalala sa mga deboto na magbalik loob sa Diyos. Tuwing Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, dagsa ang mga Sanusenyong deboto sa mga simbahan, bitbit ang mga simple o malikhaing ayos ng mga ito. Iwinawagayway ang mga ito simbolo ng malugod na pagtanggap kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Matapos mabendisyonan, karaniwan itong inilalagay sa mga pintuan o bintana o entrada ng tahanan bilang simbolo ng papasok na pagpapala, proteksyon at taus-pusong pakikiisa ng pamilya sa Kwaresma. Kasunod nito ang mga taimtim na pananalangin at pag-aayuno. Kabilang riyan ang mga bisita iglesia kung saan bisita sa iba't ibang mga simbahan ang mga tao para magdasal at magnilay. Meron ding isinasagawang pabasa na karaniwang ginagawa ng mga mas nakatatanda o grupo ng mga deboto, pamilya o maging ang mga magkakapitbahay na nagsasalitan sa pagbasa ng aklat ng pasyon o buhay ni Kristo dito sa lupa hanggang sa mga istasyon sa krus sa paraang paawit. May mga prosesyon din ng mga imahen o santo na ipinaparada sa komunidad, pagsasadula ng mga penitensya o mga taong o mga tagpo sa istasyon ng krus at mga alay lakad ng mga deboto patungo sa mga simbahang kanilang bibisitahin o pagsasambahan. Pagdating naman sa mga kaugalian, nariyan ang mga paniniwalang tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria ay hindi maaaring lumabas ng bahay ang mga bata o magingay at maglaro man lang sa kalsada dahil sa paniniwalang malapit ito sa disgrasya o aksidente. Mahigpit rin ay pinagbabawal ang mga malalakas na mga tugtog, kasiyahan o pagdiriwang dahil ito raw ang mga araw kung saan nagdurusa at mamamatay ang Panginoong Hesus, kaya't nararapat lang na magbigay galang at tahimik ang paligid. Pagdating naman sa mga pagkain, may mga Sanusenyo ring nagsasagawa ng abstinence o pag-aayuno sa pamamagitan ng pag-iwas sa karne o anumang enggrande at masasarap na handaan at sa halip ay sinasagawa ang prayer and fasting. Kaya naman sa mga panahong ito, karaniwang nagmamahal ang presyo ng mga isda at gulay kumpara sa mga karne at iba pang pagkain. Pero dahil food is life ang mga Sanusenyo at bawal muna ang karne kamo, may ilang mga pagkain ring patok tuwing panahon ng Kwaresma. Nariyan ang nakakatakam na ginataang bilo-bilo o alpahor kung tawagin ng iba. Ito ay mula sa pinaghalo-halong saging, kamote, sago at malagkit na bilo-bilo o glutinous rice na tinimplahan at pinasarap ng purong gata ng niyog. Kadalasan pa itong nilalagyan ng langka o latik na nagdaragdag ng aroma at nakakatakam na lasa dito. Ito ang masarap na pinagsasalo-saluhan ng pamilya kasabay ng masayang kwentuhan at kamustahan. Holiday rin kasi ang mga araw na iyan kaya naman long break ika nga nila para sa pamilya. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinaka-highlight sa panahong ito, ang Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Ito ang selebrasyon ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kanyang pagsasakripisyo, paghihirap at hanggang sa kanyang kamatayan, simbolo ng tagumpay para sa sangkatauhan. Kaya naman matapos ang panahon ng pagninilay-nilay, hataw na sa kasiyahan sa pamamagitan ng mga handaan, outing, swimming at marami pang iba. May egg hunting pa nga o Easter Bunny Hunt kung tawagin. Maraming Pilipino ang nag-oobserba ng mga tradisyon, kaugalian at mga paniniwalang ito bilang bahagi ng kanilang taunang panata at malalim na debosyon. Ngunit kahit ano pa o paano pa yan, ang mahalaga, tapat tayo at totoo sa ating damdamin at pananampalataya na nakikiisa tayo sa paghihirap ni Jesus at lubos na nagpapasalamat sa buhay na isinakripisyo niya upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa aklat ni Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa atin pong lahat naway magkaroon tayo ng makabulang paggunita ng mahal na araw, pamilyang Sanusenyo. Mula rito sa St. Joseph the Worker Church, para sa Balitang Sanusenyo Semana Santa 2026 Special Coverage, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Maraming salamat, Jello Darantinaw. Bukod po sa mga tradisyong ibinahagi ni Jello, isa na rin sa mga isinasabuhay ng mga Katoliko tuwing Semana Santa ay ang buhay, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo sa pamamagitan ng senakulo. Sa katunayan nitong Lunes Santo, March 30, itinanghal po ng mga kabataang Sanusenyo ang Senakulo 2026, Kristo ang Hinirang, diyan po sa Grotto Vista Resort Parking Grounds. Itinanghal naman ng mga kabataang Musueño sa pangunguna ng Parish Commission on Youth ng San Isidro Labrador Parish ang Senakulo
ang paglilitis nitong Martes Santo sa Muzon South Covered Court. At abangan niyo po ang isa pang gabi ng pananampalataya at paggunita sa Senakulo 2026. Handog naman ng Pamparokyang Komisyon ng Kabataan ng Parokya ni Santo Niño ng Bustos, Bulacan sa temang pahinuhod sa darating po na Huwebes Santo, April 2, 6:30 p.m. dyan po sa Amphitheater River Park, Esplanade. Ang mga pagtatanghal na ito ay hindi lamang para sa larangan ng sining, kundi nagsisilbing paalala sa lahat ng dakilang pag-ibig at pag-asang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinahagi po ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes ang kanilang mensahe para sa paggunita ng Semana Santa 2026. Inaanyayahan po ng dalawang lider ang bawat isa na maglaan ng panahon para sa taimtim na pagninilay-nilay at tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito rin ang panahon upang isapuso ang tunay na diwa ng kabutihan, kapatawaran at pagmamahal sa kapwa. Mga minamahal kong Sanusenyo, sa pagunita natin ng Semana Santa, inaanyayahan ko ang bawat isa na maglaan ng panahon para sa taimtim na paglinilay at tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang ito tradisyon na ating ginugunita taon-taon, kundi paanyaya ng mas malalim na pagbabalik loob. Isang pagkakataon upang suriin ang ating mga puso, iwasto ang ating mga pagkukulang at muling patatagin ang ating pananampalataya. Sa gitna ng ating pagsubok at tagumpay bilang isang lungsod, naway maging inspirasyon natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isang pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad at magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Naway, maipakita rin po natin ang ganitong uri ng pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng taos-pusong malasakit, tunay na pagpapatawad at serbisyong may sinseridad. Sa ating mga tahanan, barangay at komunidad, magsisilbi tayong ilaw at pag-asa sa isa't isa. Sa lungsod ng San Jose del Monte, patuloy nating itaguyod ang kulturang may puso, ang alagang may malasakit at pagkakaisa na sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos. Ngayong Semana Santa, manalangin tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong komunidad. Naway maging daan ng panahong ito ng pagbabagong buhay upang tayo higit pang maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal. Mula sa aking puso bilang inyong mayor, isang mapayapa at makabuluhang Semana Santa sa bawat pamilyang Sanusenyo. Mga kapwa ko Sanusenyo, ang mahal na araw ay panahon ng pagdinilay, pagsisisi at panalangin. Ito ang panahon upang pag-isipan natin ang tunay na diwa ng kabutihan, kapatawaran at pagmamahal sa kapwa. Tuwing Semana Santa, nasasaksihan din natin ang diwa ng bayanihan. Nakikita natin ang napakaraming volunteers na tumutulong sa mga nananampalataya na nag-aalay lakad papunta sa ating mga kilalang pilgrimage site tulad ng Our Lady of Lourdes Grotto dito sa San Jose del Monte, ang ating Padre Pio of the Mountain Shrine at La Salette, Quasay Parish na pinamumunuan ni Father Fidel. Ang kanilang paglilingkod ay patunay ng ating pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway ang panahong ito ay magbigay ng pagkakataon upang mas maunawaan din natin ang kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal ng Diyos para sa atin. At magpatibay sa ating espiritual na buhay sa pang-araw-araw. Sama-sama nating gunitain ang mga araw na ito ng mayroong taos-pusong pananampalataya, pagmamahal sa kapwa, at patuloy na pagmamalasakit sa ating komunidad. Isang makabuluhang Semana Santa at pagpalain po tayong lahat.
Samantala, sa iba pang mga balita, sa nararanasan po ngayong krisis sa langis sa buong mundo, isa po sa inisyatibo ng pamahalang lungsod ang tindahan ni Maria on the Go ni Mayor Ate Rida Robes na patuloy po sa pag-arangkada sa iba't ibang mga TODA terminal sa lungsod nitong huling linggo ng Marso. Sa pangangasiwa ng Tricycle Regulatory Unit na pinamumunuan ni TRU Head Melchor Alan Cruz, inilapit ang programa sa mga San Joseño tricycle drivers mula sa San Jose TODA, Dulong Bayan TODA, Sapang Palay Proper TODA, Barangay San Manuel Bulacan TODA, Ciudad Real TODA, Pleasant Hills Subdivision TODA at Father Horacio de la Costa for TODA. Kapalit lamang po na 5 pisong kanilang ibabayad, mabibili na ng ating mga katoda ang mga sariwa at pangunahing bilihing kailangan ng kani-kanilang mga pamilya. Layunin po ng pamahalang lungsod sa direktiba ni Mayor Ate Rida na matulungan ang mga TODA members sa lungsod na pangunahing apektado ng kinakaharap na krisis sa langis. Samantala, sa pakikipagtulungan pa rin po ng TRU ng lungsod sa City of San Jose del Monte Anti-Drug Abuse Council o CSADAC, isinagawa ang drug testing sa mga TODA members mula sa iba't ibang mga terminal sa lungsod nitong huling linggo rin ng Marso. Ito po ay bilang paghahanda sa Semana Santa 2026 at alinsunod sa pinaigting na Oplan Semana Santa ng pamahalang lungsod upang matiyak na ang mga San Joseño tricycle drivers ay nasa maayos na kondisyon at handang magbigay ng ligtas at responsableng serbisyo publiko, partikular na po sa sektor ng transportasyon. Lalo na, inaasahan ang pagdabi ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Nagsagawa po ng site inspection si Congressman Arthur B. Robes sa mga ipinapagawang proyektong pang-infrastruktura sa iba't ibang lugar sa lungsod ng San Jose del Monte nitong Martes Santo, March 31. Kabilang po sa mga pinuntahan ng mambabatas ang Pabahay 2000 Public Market, Muzon South Multipurpose Building at Bypass Road sa Heroesville, Barangay Gaya-Gaya. Kasama po sa mga nagsuri ng tibay at mga proyekto sina Officer in Charge City Engineer Claire Garduce Francisco, Office of the Mayor, Chief of Staff Juan Miguel Perez, at mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Isinagawa naman po ng pamahalang lungsod ang first quarter joint meeting ng City Peace and Order Council at City of San Jose del Monte Anti-Drug Abuse Council nitong Martes Santo, March 31. Pinangunahan po ni City Administrator Attorney Rizal D. Mendoza ang pagpupulong, katuwang sina DILG City Local Government Operations Officer Benedict Pangan at SP Committee on Public Safety, Security and Traffic Management Councilor Noli Concepcion. Sa pagpupulong, tinalakay po ng DILG Tri-Bureau Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, gayon din ang CSJDM Anti-Drug Abuse Council, ang kasalukuyang kalagayan at accomplishments ng kani-kanilang mga tanggapan sa unang bahagi ng 2026. Layunin po nito na mapatibay ang koordinasyon ng mga tanggapan sa lungsod na nagsusulong ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad sa pamamagitan ng bukas na oportunidad para sa malayang pagtatanong, suhestyon at rekomendasyon sa pagitan po ng mga miyembro nito para mapaunlad at mapahusay pa ang buhay ng bawat pamilyang San Joseño. Formal na pong binasbasan ang bagong kusina ni Maria Vehicle sa pangunguna ni Reverend Father George Joseph Asunar MOP na maghahatid ng nakabubusog at masustansyang pagkain sa mga San Joseño. Nitong Martes Santo po yan, March 31. Matapos ito ay nakatanggap po ang mga kawani ng city government ng masarap at malinamnam na sopas na inihanda mismo ng ating punong lungsod, Mayor Ate Rida Robes. Hangad po ng kusina ni Maria na maibigay ang tamang nutrisyon sa bawat mamamayan tungo sa mas malusog na pamilyang San Joseño.
At para naman po sa mga paalala ngayong Semana Santa, inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto sa mga pilgrimage sites. Kaya naman po, sanib puwersa ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte at maging ang mga national government agencies sa pagbabantay upang makamit ang matiwasay at mapayapang paggunita ng Semana Santa 2026. Ang mga paalala at mga ipatutupad na alituntunin sa mga simbahan, alamin sa report ni Jeff Andrade. Magandang San Joseño, sa pagunita ng Semana Santa sa lungsod ng San Jose del Monte, taon-taon na inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pilgrimage sites sa darating na Huwebes at Biyernes Santo. Sa katunayan, ayon sa tala ng City Tourism Office, lagpas 100,000 ang mga bumisitang deboto sa lungsod sa parehong panahon noong 2025. Dahil dyan, pinapaalala ng pamahalaang lungsod na ingatan ng inyong mga personal na gamit gaya ng bag, wallet, cellphone at iba pa sa pagbisita sa mga pilgrimage sites. At dahil sa inaasahang mainit na panahon, paalala rin po na magbaon ng tubig at magdala ng payong o anumang pananggalang sa init. Sa pagpasok sa mga simbahan o pilgrimage sites, ipinagbabawal ang pagdadala ng baril o anumang armas o matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, cutter, gunting, bakal na tinidor at kutsara at iba pa. Bawal din po ang lasing at pagdadala ng alak. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo o pag-vape sa loob at paligid ng simbahan. Ipinagbabawal din po ang pagdadala ng baraha o anumang gamit sa pagsusugal. Bawal din po ang magdala ng mga portable na kagamitang pangluto tulad ng kalan na ginagamitan ng butane na maaaring maging sanhi ng sunog. Ang pagdadala ng mga radyo, speaker at iba pang kagamitan na maaaring magdulot ng ingay sa loob ng simbahan ay mahigpit din pong ipinagbabawal. Hindi rin maaaring magdala ng mga tent, banig o anumang picnic-related materials. Ipinagbabawal din po ang pagtitinda sa loob ng simbahan. Pinapaalalahanan din ng pamahalaang lungsod na panatiliin ang kalinisan at maging disiplinadong San Joseño. Itapon sa tamang basurahan ang mga kalat. Para naman po sa daloy ng trapiko, pansamantalang isasara ang bahagi ng Governor F. Halili Road simula sa Nayong Lourdes 1 hanggang sa Sea Oil Gas Station sa Tower Grottoville Subdivision simula 5 a.m. ng April 2 sa Monday Thursday hanggang 12 midnight ng April 4, Black Saturday, upang bigyang daan ang pamamanata ng mga deboto ng Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa Barangay Graceville. Sarado rin sa parehong schedule ang kalsada simula Farmview Subdivision, corner Governor F. Halili Road hanggang sa Tungko Intersection. Samantala, ipatutupad naman ang one-way traffic scheme para sa mga pribadong sasakyan simula Gate 3 ng Robes 3 Subdivision via Apayao Street hanggang sa Pexonville Subdivision going to Caltex Gas Station sa Pexonville at sa Petron Gas Station. Inaabisuhan ng lahat ng motorista na sumunod sa mga abiso at makipag-ugnayan sa mga nakatalagang traffic enforcers para sa maayos na daloy ng trapiko. Sa mga pilgrimage sites, nakatutok ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ng Oplan Semana Santa 2026 para masigurong maayos ang paggunita ng mga San Joseño at mga debotong bibisita sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño Semana Santa 2026 Special Coverage, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Maraming salamat, Jeff Andrade. Huling paalala na lamang po mula sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, lalo na sa tamang pagtatapon ng basura ngayong Semana Santa. Ginugunita po natin ang kabanalan ng Semana Santa, ipakita rin po natin ang paggalang sa ating kalikasan. Itapon po ng maayos ang basura sa tamang basurahan para sa mga nabubulok, hindi nabubulok at mga recyclable materials. Iwasan po natin ang pagtatapon ng basura sa simbahan, sementeryo at iba pang mga pampublikong lugar. At syempre, sanayin natin ang ating sarili ng tamang paghihiwalay ng mga basura upang mabawasan ang polusyon at mapakinabangan natin ang mga recyclables. Panatilihin po nating malinis ang kapaligiran bilang tanda ng ating malasakit at komunidad sa ating kalikasan. Ang malinis na kapaligiran po ay salamin ng dalisay na pananampalataya at ng ating debosyon. Naway ipakita po natin ang ating pagninilay-nilay hindi lamang sa panalangin, kundi sa responsableng pagkilos para sa kalikasan. At yan ang mga kaganapan na detalyeng dapat alam mo
San Joseño. Manatili pong nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang mainit na balita at impormasyon. Muli, siguraduhin po nating sundin ang mga safety protocols, mag-ingat sa biyahe at igalang ang mga gawaing pandariliyon ng ating mga kababayan. Higit sa lahat, gamitin po natin ang panahong ito upang magmuni-muni at palalimin ang ating pananampalataya. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes at ang buong pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, dinadalangin po namin na maging makahulugan at makabuluhan ang paggunita nating lahat sa mahal na araw. Kasama ang buong puwersa ng Public Information Office, ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang San Joseño Semana Santa 2026 Special Coverage. Balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon. Balitang para sa iyo, Balitang San Joseño. Magandang araw, Aria San Joseño.